Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. And maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta, pagtangkilik, pagsubaybay sa dalawa po nating YouTube channel. Yung isa po ay Talkies Virador. Nagsisimula na po tayo doon, marami na pong videos doon, mostly mga music video about politics. Sana suportahan nyo po at mag-a-upload din tayo ng ganitong videos, no? Probably isa sa isang araw. At ganun din po, nagsimula na tayong mag-live streaming. Pinapalaki na po natin yon. Sana patuloy nyo pong suportahan itong dalawa nating channel. At sa pagsuporta nyo, kabilang po kayo sa pagsuporta, pagtulong din ng channel na ito sa ating mga kababayan sa Pilipinas, lalo na yung mga tinutulungan nating mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Di ko na po masabi kasi wala naman po tayong charity. It is only our instinct na tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong. No, kaparte po kayo sa hindi nyo pag-i-skip ng ads. Yung iba po ay nagbibigay ng mga super thanks, super chat, super stickers. Maraming salamat po. Okay, so may God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of diskampo ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, eto na, patuloy ito impeachment. Pero meron na namang ginagamit si Tokmol Sara Duterte para patuloy po siya ay protektahan, para patuloy siyang gumawa ng kanyang katarantaduhan o mga evil deeds niya, evil ways niya, sa patuloy niyang panggagago, pangbabalahura sa batas, sa konstitusyon at sa kaban ng bayan at sa mamamayang Pilipino. Mind nyo latest survey ng Okta Research, 78% gusto siya humarap sa impeachment trial. So mali po yung sinasabi ni Bato Gago na marami daw sa Visayas at Mindanao ayaw ng impeachment kay Sara Pusit. Bato, wag kang sinungaling, guided ka pa man din ng Holy Spirit. Okay? So marami po ginagamit ang pusit. Ay, alam nyo naman ang pusit, ilang ba ang tentacles niyan, di ba? Dumagdag na nga ang mga abogado niya, no? 18 abogado, the senator judges Batorni, no? 18 po 'yon. So 24 na po ang kanyang lawyer, tapos ito pa yung mga minions nila. Okay? At ganun din po si incoming Senator elect Tito Soto ay nagbigay din po niyang kanyang 2 cents about this sa ginawa nila Chis Escudero, yung mga bole ng mga senador. Binubuli po nila ang House of Representatives. They are questioning the action of their co-equal branch of government. Diba? So unahin natin mga kababayan, ito na namang isang galamay ng mga Duterte na ito po ay mga pang Duterte lamang. Ito po ay yung abogado ni Kibuloy. Alam nyo naman to. Diyan po sa GMA News sabi dito, Torion, others file supplemental petitions versus Sara's impeachment. Itong si Sara Duterte, akala nyo matapang. Sabi niya, sige, gusto ko ng bloodbath, gusto ko ng crucifixion. Ituloy nyo na yan para malinis ko ang pangalan ko. Mahuhusay naman ang mga abogado ko. Oo nga, yung 18 nga, nailagay mo na dun eh. Pero, prior to that saying those kind of statements, siya pa ang naunang nag-file sa Supreme Court for certiorari and prohibition. Gusto niya itigil itong impeachment trial. Tapos nagsisik pa siya ng TRO. Tapos sasabihin niya yung ganon, 'di ba? Nilalaro lang tayo ni Duterte. Unang-una, takot na po yan kasi mabubuyang-yang siya. Wala na pong bank secrecy law dito. Baka totoo yung sinasabi ni former Senator Antonio Sani Trillanes na kayo ay tumatanggap ng mga pera mula sa mga tiwali. Ano sabi ni Harry Roque nung siya ang press secretary? Yan pong pogo ay maganda po yan. Yan po ang nagbibigay ng pera sa ating presidente. Ay, mali. Nadula si Gago. Di ba, Amy Marcos? Kaya ka super depensa sa Duterte, baka naman nakinabang ka ba? Nakinabang ba kayong 18 dyan?
sa pera ng confidential funds? Naambunan ba kayo? Kaya todo depensa ninyo, di ba, Chis Escudero? Sabi ni Chis Escudero, hindi ko rin po gusto si Sara Duterte, pero necessary po ito. Really? Wag nyo na kaming laruin. Si Bongo nga, nag-vote ng yes sa impeachment eh. Sabay backtrack. Ganon din si Alan Peter Cayetano, vote yes for impeachment proceedings, biglang nag-backtrack. Oy, kayo naman talaga, lokohin nyo, lelang nyo. Sabi nga ng kakampi nyong si Butiking Panelo, sabihin nyo yan sa lelang nyong panot. Oo. O ngayon si Torion, yung dakilang abogado ni Kibuloy, ha? Na ewan ko sa lawyer na ito, dapat ito madisbar ito sa panloloko sa taong bayan eh. Ha? Pumunta po sila at yung mga kasamahan niya sa Supreme Court at sila po ay nag-file ng supplemental petition, kumbaga karagdagang petition sa mga nauna nilang petisyon. Nag-file din ito mga Mindanaoan lawyers di umano nakakampi ni Sara Duterte sa Supreme Court para ipatigil itong impeachment trial. Ngayon, dinadagdagan lang nila. Ha? In a 45-page supplemental petition, the petitioner sought, yung petitioner, sila Torion, a temporary restraining order, TRO, or writ of preliminary injunction to restrain, pigilan ang impeachment trial. Grabe! Hindi pa nga nasisimulan yung impeachment trial, ang gusto nila makialam na ang Supreme Court. Ano naman ang pakialam dyan ng Supreme Court? Hindi nyo pa nga nasisimulan eh, nangihingi na kayo. Bakit? Ano ba tinatago? Bakit kayo nagpupunta ng Supreme Court? Kasi bakit? Ang daming justices ang nilagay dyan ni Digong, na-implanta rin ni Digong. Everything is in their proper place para po protektahan ang Duterte sa kanilang criminal enterprise. They also asked the Supreme Court to declare the article of impeachment null and void. Bakit daw po mga kababayan ha? Kasi ito daw pong impeachment na ito ay hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Kasasabi lang ni Ascuna oh. 'Di ba? Tinatanong ng Senado ang House of Representatives kung ang 20th Congress ay ipupursu ang impeachment trial o doon pa lang sasagot ang HOR. Syempre, sa aming galing yan eh. Ano na? 'Di ba? Nakaw. That's one of the issues that we raise here. And we are on the firm belief that the same is not allowed. It is not in accordance with the principle of legislative discontinuity. Sinong nag-advise dito? Si Tol Tolentino, yung maraming master's degree of law. And an impeachment case is a proceeding. Proceeding naman pala eh. Ibig sabihin nasa korte ka. Ano ang korte? Continuing body. Torion, abogado ka. Si Attorney Enzo, doon sa live niya kung saan siya ay exasperated. Alam niyo yung exasperated? Talagang wala na siyang masabi dahil sa galit niya eh. Sabi niya, kasi kinakastigo niya si Tol Tolentino na pinagmamalaki ang kanyang credentials. Ayun naman pala, itinuturo ninyo kung nasa punta ka ng academe, naging professor ka ng law, yung mga law students nyo, tinuturo nyo, a court is a continuing body. Now, if there's an impeachment case on the Senate becomes from legislative to a court. So anong pinagkaiba nun sa korte sa labas? Sa mga regional trial court, sa municipal trial court, sa Court of Appeal, sa Supreme Court, di ba? Continuing body proceedings yun. Ayun sinasabi mo. Tapos sabi niya pa, so therefore where the law does not distinguish, we should not distinguish. Sinasabi na nga. Diba, pinaiikot-ikot mo lang kami. In a short layman's term, a court is a continuing body that do the proceedings. That hear cases. Sabi nga sa mga law student, it is a continuing body. Tapos, nakalagay pa yan sa mga isa sa question sa bar exam. Ay, nako naman. Baka naman, hindi mo nasagot ng tama yung question na yan sa bar exam. Diba, Attorney Enzo? Yan ang sabi mo eh. Galit na nga si Attorney Enzo. Ay, hindi pala, sorry, hindi si Attorney Enzo. Si Attorney Bueno. Exasperated po siya, si Attorney Bueno. I-subscribe nyo po yun. The Chabacano vlogger attorney.
galit na galit po si Atty. Bueno, no? Shout out po kay Atty. Bueno. He also said that they will file a manifestation to update the SC of the developments in the House and the Senate regarding the case. Talagang gusto nilang ipa-dismiss yung impeachment. Bakit? Alam nyo na. Ayaw nilang mapahiya. Dahil pag nangyari ito, tiyak malulugmog sa kamunoy na ang mga Duterte ay mga walang hiya, mga demonyo. Nagsasalita si Sara Tocmol Duterte ng ang mga Pilipino ay naghihirap, walang makain, walang trabaho. Pero ano ginagawa nila ngayon? La mierda dito, la mierda doon. Birthday party sa Netherlands. Buong pamilya ng mga Duterte na andoon. O ngayon, nasa Malaysia siya. Ano ginagawa niya? Personal vacation. Hindi yan official function of the government. Anong pera ang ginagastos niya? Kung pera niya, sariling pera niya, abay, ang dami niyang kwarta. Ngayon, kung sasabihin niyang official function ito ng gobyerno, parte ka ba ng gobyerno? Di ba sabi mo hindi ka parte ng Marcos administration? Sino ang dapat ilabas niya dyan yung gastos niya? Sino ang, kung meron mang donor, sino? Pwede ba siyang tumanggap ng donor? Yun lang mga kababayan. So itong si Torion, isa rin tong attack dog ng mga Duterte at ni Kibuloy. Ang masama pa nito, baka lumabas pa, masabit pa si Kibuloy dito. Hindi lang si Bato at yung mga minions nila. Okay, so yan po ang trabaho ni Torion. Laging mag-file, mag-seek ng petition for certiorari and prohibition and also to seek an injunction or a TRO. Yan po ang Jampo expert si Torion. Now, punta naman tayo dito sa incoming Senator Tito Sotto. Ganon din po sa GMA News, sabi dyan, remanding BP Sara's impeachment case to House, unnecessary. Unnecessary. Pero yung mga magiging kapwa mo senador ay necessary evil. Sabi ni Tito Sotto, hindi naman na maaari pang i-remand dyan. Hindi na kailangan. Bakit niya nasabi? Ito po, the HOR of the 20th Congress is the proper body to be asked by the Senate. Correct. If they desire, kung ayun ang gusto ng Senado. The better term is ratification. Ayun naman pala ang pwede. Instead of remanding, baka pwede nyo namang i-ratify yung impeachment case na sinubmit ninyo. Pero dapat yung tanungin sa 20th Congress. Ayun po yung opinion ni Tito Sotto. Hindi nyo na kailangang i-remand yan. Unnecessary. Dapat ang ginawa nyo sa 20th Congress, doon nyo tanungin kasi tatawid at tatawid yan. Dahil dinelay nyo ng dinelay, sabi nyo, pwede nyo bang i-ratify? Okay? The better term is ratification of impeachment filed by the HOR of the 19th Congress. It can be by simple resolution. Ayun naman pala eh. Sotto also pointed out that there is a presumption of regularity in the performance of official function. The plenary, yung sa plenary ng Senado, is not supreme. The Constitution is, and ultimately, the sovereign is the people. Correct. So ano ang gusto ng taong bayan? Nakita nyo ba yung mga nagrarally dyan sa labas ng Senado? Pinanonood ko po yung video ng isang magaling na vlogger at kapwa natin influencer na si JDB. Yung title niya, Senado Sinara na. Natakot na ang Senado. Bakit? Lulusubin sila ng libo-libong mga rallyista. Ano ang sigaw? Convict! 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 Sara na! Ako, impeach! 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 Ibagsak ang Senado! Ikulong ang mga senador. Ayun dapat. Dahil taksil sa bayan. He also said the declaration of unconstitutionality is the exclusive domain of the Supreme Court, not the Senate or the impeachment court. Correct. Nag-abogado nga. Nag-abogado, Ginoong Sotto, nag-abogado sila kay Sara Tocmol Duterte. Tingnan ninyo yan. The plenary of the Senate is not supreme. The supreme one is the Constitution, and ultimately
the people. Yun po yan. 'Di ba? It is the will of the people, and now what is the will of the people? Impeach, impeach, impeach. Convict Sara Duterte now. O ganun po ha. O kayo diyan mga senador, hindi ko tatanggalin itong mga picture ninyo sa computer ko. Tatandaan ko dahil baka sa 2028 may mga tambaloslos diyan na maambisyon. Okay, so kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.